Dear Papa Dudut, magandang araw po Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rosalie. 5 taon pa lamang ako nang maulila ko sa aking ama. Namatay siya sa isang aksidente, nahulog kasi sa bangin ng minamaneho niyang truck noon. At karumal-dumal ang sinapit niya dahil sa aksidenteng yon. Binayaran naman kami at sinagot lahat ng gastos sa funeral niya. Pero malaking kawalan sa amin noon, ang pagkawala niya. Mula nang mawala siya, kami na lang ni nanay ang naging karamay ng isa't isa. Itinaguyod niya ang pag-aaral ko sa high school kahit mag-isa na lamang siyang naghahanap buhay. At para makatulong ay gumagawa ako ng yema at nagluluto ng mani para ibenta sa school. Kapag wala namang pasok ay tumutulong ako kay nanay sa pagbebenta ng kakanin at mga tinahin niyang basahan sa bangketa. Papadudot, okay naman po sana ang buhay namin noon ni nanay. Pero may isang pangyayari po na naging bangungot sa buhay namin. Sabado po noon kaya wala akong pasok sa school. Tumulong ako kay nanay sa pagtitinda. Nagkataon din po na birthday ko ng araw na yon, tapos napansin ni nanay na sira yung ginagamit kong tsinelas. Sabi niya ay bibili lang daw siya sandali, pero nagtaka po ako nang matagalan siyang makabalik kaya hindi ko naiwasang mag-alala sa kanya. Hanggang sa inabot na po yun ng ilang oras. Iniwan ko po muna yung mga paninda namin at ibinilin sa mga kasamahan naming nagtitinda para hanapin si nanay. Kung saan-saan ko siya hinanap noon at nagtanong-tanong na rin ako. Pero walang nakapagsabi sa akin kung nasaan ang nanay ko. Papadudot, inabot na po ako ng gabi sa paghahanap kay nanay. Nag-report na rin po ako sa otoridad pero hindi rin naman po agad-agad nahanap ang nanay ko. Hanggang sa umabot na yon ng araw, buwan at ang pinakamasakit pa po noon. Hindi ko akalaing aabot pa ng taon ang paghahanap ko sa kanya. Han? Han, gising. Han? Rosalie, gising. Han! Kanina pa kita ginigising. Binabangungot ka. Si nanay! Napanaginipan ko na naman siya. Patay na raw si nanay. Paano kung totoong wala na nga talaga siya? Shh! Huwag ka mag-isip ng ganyan. Buhay pa ang nanay mo. Okay? Magkikita kayo. Magtiwala lang tayo. Pero paano kung hindi ko na talaga siya mahanap? Shh! Tana. Miss ko na si nanay. 10 taon na nakalipasan. Huwag ka nang umiyak, Han. Napakatagal na nun. Mahanap ko pa ba talaga siya? Han, nagawa mong maghanap at hindi ka sumuko sa loob ng 10 taon. Ngayon pa ba? Alam ko, nasabi ko na nun hanggat hindi ko nakikita yung bangkay niya. Hindi ko iisiping wala na siya. Pero habang tumatagal, palala ng palala yung mga napapanaginipan ko tungkol sa kanya. Parang sasabog yung puso ko tuwing naiisip kong may masamang nangyari sa nanay ko. Alam ko kung gaano mo kamahal ang nanay mo. Kaya sana hindi ka muna sumuko. Ha? Nandito ako. Sasamahan kita. Tutulungan kita hanggang sa makita mo siya. Ay. Han, may dahilan kung bakit nangyari to. Kahit ano pa yung dahilan, sana hindi na lang si nanay yung naging sakripisyo para doon. Napakabuti niyang tao, Han. Ni minsan hindi niya ako pinabayaan.
na nawala siya, ako pa rin yung iniisip niya. Siguro, kung hindi lang nasira yung tsinelas ko noon, hindi siya mawawala. Ginawa niya yun kasi mahal na mahal ka niya. O ano bang magiging plano mo ngayon? Itutuloy ko pa rin yung paghanap ko sa kanya. Nagpapaprint pa ako ng mas maraming poster. Ang problema ko lang, baka malaki na yung pinagbago ng itsura ni nanay. Kaya baka hindi na rin siya agad makilala. Kahit magbago pa yung itsura niya, may mga makakapansin pa rin ng pagkakapareho sa picture na nilagay mo sa poster. Kaya tuwing may tatawag sa'yo, sagutin mo pa rin. Malay natin, di ba? Hayaan mo, Han. This weekend, tutulong ulit ako sa pamimigay ng posters. Magpapagawa na rin tayo ng flyers para mas maraming mapag-abutan. Kasi sigurado ako, hinahanap ka rin ng nanay mo. Kaya nga dito ko pa rin naisip na tumira para malapit ako sa lugar kung saan siya nawala. Baka balikan niya ako dito at dito niya ako hanapin. Yan, ganyan. Basta wag ka lang mawawala ng pag-asa. Ha? Magtutulungan tayo. Salamat, Han. Wala yun. Nung ikinasal ako sa'yo, nangako ako na magiging karamay mo ko sa lahat ng bagay. Kaya hindi pwedeng hayaan kitang mag-isa na maghanap sa nanay mo. Baka nakakalimutan mo, nanay ko na rin siya. At excited na ako sobra na makilala siya. Sigurado ako matutuwa siya sa'yo. Baka nga magulat siya kapag nalaman niyang may pamilya na pala ako. Ang tagal na rin kasi ng panahon na lumipas, Han. Tsaka kailangan mo na talaga ng makakasama. Wala ka ng ibang pamilya dito, di ba? Wala na nga. Si nanay na lang talaga yung meron ako tapos nawala pa siya. Sana talaga buhay pa siya ngayon. Sana hindi pa huli ang lahat at magkasama pa kami uli. Kasi marami akong gustong ikwento sa kanya. At gusto ko rin makabawi sa lahat ng sinakripisyo niya para sa akin. Papadudot 15 anyos pa lang ako nung nawala si nanay. At nung mag-isa na lamang ako sa buhay, kinailangan ko maghanap buhay para maituloy ang pag-aaral ko. Habang patuloy pa rin sa paghahanap sa kanya, pero dahil minor de edad pa ako ay nahirapan akong makahanap ng matinong trabaho. Kaya ang ginawa ko na lang noon ay pinagpatuloy ko ang pagtitinda sa bangketa. Pero nagagawa ko lang yon tuwing walang pasok sa school. Kapag may pasok naman ay pinagpupuyatan ko ang paggawa ng yema at pagluluto ng maning ibinibenta ko sa mga kaklase ko. Dahil nalaman ng mga kaklase ko na nawawala ang nanay ko, tinulungan nila ako sa pagbibenta. Kaya malaking bagay yon para sa akin. Hindi ko po alam noon kung kanino ako lalapit. Wala akong mahinga ng tulong at walang ibang dumadamay sa akin, kundi yung mga malalapit kong kaibigan. Pero tulad ko ay wala rin silang magawa para mas mapabilis ang paghahanap kay nanay. Noong panahong yun kasi papadudot ay wala pang Facebook o kahit na anong social media platforms na magagamit ko sana para mapabilis ang paghahanap sa nanay ko. Noong graduation ko nung high school ay hindi sana ako aakyat ng stage dahil wala akong kasamang magulang, pero sinamahan ako ng advisor ko. Iyak ako ng iyak noon habang pababa ng stage dahil hinahanap ko sa mga taong nandun si nanay. Nagbaka sakali ako na magpapakita siya pero bigo pa rin ako noon, papadudot. Laking pasasalamat ko na lamang na noong nakapag-asawa ako ay napunta ako sa matinong lalaki. Napakabait ni Ronel. Ipinakita niya sa akin kung gaano siya karesponsable sa dalawa naming anak. Bukod sa kanya ay naging kasundo ko rin yung kapitbahay naming si Aling Chayo. Naikwento ko sa kanya yung tungkol sa nanay ko kaya sinabi niya na pwede ko naman daw siyang ituring na nanay kahit na hindi naman kami magkadugo. Kalauna naging nanay na rin ang tawag ko sa kanya. Malaki ang parte niya sa 10 taon ng paghahanap ko sa nanay ko. Hindi naman ako araw-araw naghahanap. Naghihintay lamang kami ng tatawag sa number ko na nakalagay sa mga posters na idinidikit namin sa pampublikong lugar.
Pero hindi ko akalaing aabot pala ng ganon katagal ang paghahanap ko. Oy, Rosalie. Pasok na ako ha. Bukas din kasi yung gate nyo kaya dumiretso na ako. Nagpaalam pa talaga kayo? Para namang hindi pa ako sanay sa inyo. May makakain ba dito? Biro lang. O ano, kumusta yung paghahanap mo sa nanay mo? Wala pa pong balita, Nay. Ganun ba? Pero huwag ka mawawala ng pag-asa, nak, ha? Alam kong hindi madali yung pinagdaraanan mo pero kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ang nanay. Nay naman kaya aga-aga pinapaiyak niyo ako. Hindi kita pinapaiyak. Sadyang malambot lang talaga yung puso mo pagdating sa nanay mo. Nga pala, nasan si Ronel? Pumasok po sa trabaho. Talaga? Kala ko birthday niya ngayon. Birthday niya nga po pero ayaw niya umabsent kaya hinayaan ko na lang. Sayang daw kasi yung sasahurin niya ngayon kung a-absent siya. Nako, napakasipag talaga ng asawa mong yun. Buti ka pa. Yung asawa ko nung ganun pa kalakas, napakatamad. Asang-asa sa akin. Palibhasa, may regular akong trabaho tapos siya pa extra-extra lang. Nay, tsayo talaga oh. Matagal na pong namahinga yung asawa niyo. Sige kayo, mumultuhin kayo nun mamayang gabi. Tapos bigla kayong yayakapin habang natutulog. Ay nako, kahit multo niya hindi makakalapit sa akin. Ay, buti na lang talaga, hindi kami nagkaanak. Bakit naman po? Ayaw niyo po yun? May kasama sana kayo ngayon kung sakaling nagkaanak kayo. Ayoko magpalaki ng anak nang walang tumatayong ama. Kahit buhay pa yung asawa ko ngayon, hindi rin naman siya mararamdaman ng anak ko eh. Hindi niya kaya maging responsable. Kaya ayos na sa akin na ikaw yung anak-anakan ko. Kayong dalawa ni Ronel. Ang bait niyo po talaga, Nay. Kaya ang gaan-gaan talaga ng loob ko sa inyo kahit bago pa lang kami rito eh. Ewan ko ba? Parang nakikita ko kasi sa'yo yung sarili ko nung ganyang edad pa ako. Ay, alam niyo po ba? Sinabi rin po yan sa akin ni Nanay nung magkasama pa kami. Siguro kapag nahanap ko na siya, magkakasundo talaga kayo. Hindi naman ako duda dyan, nak. Kung ikaw nga nakasundo ko eh. Siyempre kung ano ang puno, yun ang bunga. Kaya sigurado akong mabait talaga yung nanay mo. Kahit sa kwento ko pa lang siya nakilala. Pareho rin po kayong mahilig sa halaman. May green thumb po si Nanay. Kahit anong itanim niya nabubuhay. Nagtataka nga po ako dati kung paano niya nagagawang buhayin yung pinutol na sanga ng halaman. Samantalang ako, kulang na lang orasyonan ko yung tinatanim ko pero nabubulok lang po sa kadidilig ko. Ganyan ka sana palagi, nak. Po? Yung nakangiti ka. Gaya niyan. Nitong mga nakaraang araw kasi kitang-kita ko sa mga mata mo kung gaano ka kalungkot. Nagsimula na naman po kasi yung mga bangungot ko kaya nagkakaganon ako. Huwag mo nang masyadong isipin yung mga bangungot na yun. Hindi naman totoo yun eh. Sana nga po, Nay. Saan ka nga pala mamimigay ng flyer sa Sabado? Hindi ko pa po alam. Inaayos ko pa po kasi yung schedule namin ni Ronel. Gusto raw niya po kasing sumama. Ako pwede ba akong sumama? Oo naman po. Pero pwede po bang sa susunod na lang? Mas kailangan ko po sana yung tulong niyo sa anak namin eh. Wala po kasi kaming mapag-iwanan. Sus, yun lang ba? Walang problema. Kung saan ako makakatulong sa inyo, dun ako. Papadudot ko may Facebook lang sana akong nagagamit noon, baka marami na ang nagtag sa akin na nakakita sa nanay ko. Nanawagan na rin ako sa radyo noon pero kahit abang ako ng abang na may tumawag sa akin ay nabigo pa rin ako. Nang matuloy kami sa pamimigay ng flyers at pagdidikit ng mga posters sa mga pampublikong lugar, umasa naman ako na may tatawag sa akin para sabihing nakita na nila si nanay. Hanggang isang beses, may tumawag sa akin. Seryosong seryoso ang boses ng tumatawag kaya akala ko ay totoo yung impormasyong ibinigay sa akin. Sa pamamagitan ng text message, isang malaking pagkakamali na hindi ko man lang tinawagan yung nag-text sa akin dahil nang puntahan namin yung sinabi nitong lokasyon. Ni anino ni nanay ay hindi ko nakita doon.
Nang makauwi ako noon matapos mamigay ng flyers sa wakas, ay nakatanggap ako ng tawag tungkol kay nanay. May nakakita raw sa kanya na palaboy-laboy sa kalsada. Dahil doon ay muli na naman akong nabuhayan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Papa Dudut, nabuhayan ako sa tawag na yon kaya pinuntahan ko yung lokasyong sinasabi sa akin ng nakausap ko. Dahil nasa trabaho noon si Ronel, ay mag-isa lamang ako nakarating sa lugar na yon. Mga mahigit 1 oras din yung biyahe mula sa amin. Habang nasa biyahe, panayang dasal ko na sana'y kasama na noong tumawag sa akin ang nanay ko. Pero nang makarating po ako sa lokasyong sinabi ng caller, para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang hindi ko na makita roon si nanay. Sinigurado naman sa akin ng caller na doon lang daw huling nakita si nanay at mga ilang araw na ring doong natutulog. Kahit na malaki ang posibilidad na niloloko lamang ako ng kausap ko, para kay nanay ay naniwala ako. Hindi ko kasi noon kayang palampasin ang kahit na anong impormasyong maaaring makapagturo sa nanay ko kung nasaan siya. Ganon po ako kadesperadong mahanap siya noong time na yon. Hanggang sa hindi ko namamalayan. Ilang taon naman pala ang nakalipas nang hindi ko pa rin siya nakakasama. At sa loob ng nadagdag na 5 taon sa paghahanap ko, mas lalong tumindi ang pangungulila ko sa isang ina, Papa Dudut. May tumawag na naman sa akin. Sabi niya, nakita na raw niya si nanay. Teka, sigurado bang nanay mo yung nakita niya? Naitanong man lang ba niya kung ano pangalan? Hindi. Hindi raw kasi makausap ng matino kasi mukhang may sakit na sa pag-iisip. Pero sabi nung nakausap ko, kamukhang kamukha raw nung nasa poster yung matandang inabutan niya ng pagkain. Han, paano kung yun na nga si nanay? Han, kung nanay mo nga yun, hindi ba dapat hindi tayo mag-aksaya ng oras? Puntahan na natin. Pero may problema eh. Nakita lang daw na dumaan dun yung babaeng kamukha ni nanay. Kaya malamang wala na siya ron kapag dumating tayo. Paano kung hindi pa nakakalayo? Kung hindi pa naman ganun katagal, posibleng doon din natin siya mahanap. Kailangan lang natin maglaan ng mas mahabang oras, Han. May trabaho ka. Okay lang naman kahit hindi mo na ako samahan. Di naman pwede na hindi kita samahan. Malayo-layo yung pupuntahan natin. Mas mahihirapan ka kung magko-commute ka lang. May kotse naman tayo. Ipagmamaneho kita. Makakapagpahinga ka pa kapag kasama mo ako sa paghahanap. Magfa-file na ako ng leave para masamahan kita sa susunod na schedule ng paghahanap mo. O sige, kung hindi naman ako makakaabala sa'yo, pwede ko namang ibilin uli kay Nay Chayo yung mga anak natin. Ako nang kakausap sa kanya mamaya. Dito ko na lang muna siya patutulugan para may kasama yung mga bata. Wala rin kasing magluluto ng pagkain para sa kanila pag nagkataon. Sige, pero makiusap ka lang sa kanya, Han, ha? Huwag mo siyang aalokin ng bayad kasi magagalit yun sa atin. Ayaw niya na nagpapabayad kapag gusto niya talagang tumulong. Alam ko naman yon. Huwag ka mag-alala. Kabisado ko na si Nay Chayo. Para makabawi, bilhan na lang natin siya ng bibingka at sapin-sapin. Sigurado ako hindi niya matatanggihan yun. Hindi talaga, kahinaan niya yan eh. Ay Han, siya nga pala. Wala na bang ibang detalyeng sinabi sa'yo yung nakausap mo? Bukod sa landmark na sinabi niya, wala na eh. Kaya yun na lang siguro yung susundan natin. Puntahan muna natin kung saan huling nakita yung babaeng kamukha ni nanay tapos maglilibot na tayo para mamigay ng flyers. Siguradong may iba pang nakakita sa kanya. Kung totoo man yung sinabi nung tumawag na may problema na sa pag-iisip yung nanay mo, mas kailangan natin siyang mahanap agad kasi baka mapahamak pa siya. Sa tagal niyang nawala, hindi talaga imposible na mangyari yun eh. Kaya sana makita na natin siya para maipagamot na. Para magkasama na rin kayo. Oh Han, bakit bigla kang umiyak? Kung si nanay talaga yun, parang matutulog yung puso ko tuwing naisip ko kung gaano kahirap yung pinagdaanan niya sa paglaboy sa kalsada. Baka ilang beses na siyang nagkasakit o baka hindi na siya nakakakain ng maayos. At yung mas malala pa, paano kung sinasaktan siya ng ibang tao dahil sa kalagayan niya? Kapag nahanap na natin siya, maililigtas natin siya sa ganong sitwasyon. Kaya magtiwala ka lang, Han. Malay mo, bukas, nandito na siya, kasama na natin. 'Di ba? Salamat, Han.
Alam kong malaki na rin yung sinakripisyo mo para makatulong sa paghanap sa nanay ko. Alam ko kung ano yung mga pinagdadaanan mo. Ayoko nakikita kang tulala, malungkot. Kaya kung ano yung magagawa ko para mapasaya ka, gagawin ko. Tsaka ito lang yung nakikita kong paraan para magawa yun eh. Kaya sana, wag mong isiping napipilitan lang ako o nagsasawa na ako sa pagtulong sa'yo. Nanay natin yung hinahanap mo. Kaya sasamahan talaga kita kahit saan pa tayo mapunta. Papadudot kahit pasuko na ako noon sa paghahanap kay nanay ay muli akong nabuhayan dahil sa mga sinabi ni Ronel. Napakalaking tulong niya po sa akin. Hindi lang sa pinansyal kundi higit sa lahat ay sa moral support. Hindi niya hinahayaang mag-isa lamang ako na haharap sa mga problema. Sabi niya damay na raw siya roon kaya sasamahan niya ako hanggang sa makita namin si nanay. Doon ko naisip yung sinabi niya na may dahilan kung bakit nawala ang nanay ko at si Ronel yon. Hindi ko siya makikilala kung hindi ako namuhay ng mag-isa. Ibinigay siya sa akin ng Panginoon para magkaroon ako ng makakasama at hindi ko maramdaman na mag-isa na lamang ako sa buhay. Habang pinagpapatuloy namin noon ang paghahanap sa mismong lugar, kung saan ay nakita ng caller yung babaeng kamukha ni nanay, bigla na lamang nag-iba ang pakiramdam ko. Yun bang pakiramdam na parang bigla akong nabuhayan? Parang naramdaman ko noon na malapit na talaga kaming magkita at ginagamit ko yon para mas tibayan pa ang loob ko. Hindi nga ako nagkamali nang muli ako makatanggap ng tawag Papa Dudut. Pinaasa na naman tayo. Hanggang kailan ba ito mangyayari? Huwag ka na muna magalit. Hindi pa naman natin alam yung dahilan kung bakit hindi natuloy sa paikipagkita sa atin yung kausap mo eh. Nasasabi mo yan kasi hindi mo naman nanay yung nawawala at matagal nang hinahanap. Han, please, kumalma ka muna. Alam kong mahirap to para sa'yo pero kailangan muna nating malaman kung bakit hindi nagpakita sa atin yung tao. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Awang-awa na ako sa nanay ko at gustong-gusto ko na siyang makita. Tapos may mga tao pa talaga na nagagawang paglaruan ako. Wala ba silang puso? Asang-asa ako nakasama na nung tao si nanay. Pero ano? Wala na naman tayong inabutan sa lugar na sinabi niya. Niloloko lang tayo. Sana hindi na lang tayo pumunta. Kung hindi tayo pumunta, paano kung totoo pala nakasama niya yung nanay mo? Ikaw na mismo nagsabi, Han. Hindi tayo pwedeng magsayang ng impormasyong binibigay sa atin. Kung mabiguman tayo o maloko, parte ng proseso yun. Mas masama kung hindi natin pinuntahan tapos nasayang yung pagkakataon na makita mo yung nanay mo. 'Di ba? Pero bakit ba lagi na lang tong nangyayari? Mararamdaman ko na parang malapit na kaming magkita tapos bigla na namang mawawala yung pag-asang yun tuwing nabibigo tayo. Alam mo ba yung pakiramdam na para na akong mababaliw kakaisip kay nanay? Minsan nga namamalikmata na ako eh. Akala ko siya yung nakikita ko pero kapag tinitigan ko na, hindi naman pala. Naiintindihan ko na na-frustrate ka ngayon. Pero malapit na tayo eh. Malapit na natin siyang makita. Mas may pag-asa na nga ngayon kesa noon. Ngayon pa ba tayo sa suko? Hindi naman ako susuko eh. Naiinis lang ako sa nangyayari. Normal lang na mainis. Pero sana hindi mas mangibabaw yung init ng ulo mo sa ganitong sitwasyon. Han, eto sasabihin ko sa'yo para handa yung kalooban mo. Baka mas maraming beses pa tayong mabigo. Sigurado sa dami ng tumatawag sa number na nilagay natin sa mga poster at flyer, marami tayong hindi mapupuntahan. Gusto ko munang magpahinga. Sige, mas mabuti pa nga na magpahinga ka na muna. Oh, okay ka lang? Nasusuka ako. Ano ba kasi ang amoy na yon? Parang may nagpiprito ng tuyo sa kapitbahay. Ang baho! Hindi ka ba nababawan?
Han, gusto mo ng tubig? Oo, please. May nakain ka ba kanina kaya ka nagkakaganyan? Binabay lang namang kinain ko. Ay, eto, uminom ka muna. Nahihilo ko. Han, dinatnan ka na ba? Ha? Hindi pa. Hindi ko na rin kasi napapansin yung date sa sobrang busy ko sa paghanap kay nanay. Naisip ko lang, hindi kaya buntis ka? Hindi ko alam, pero... Baka kailangan muna nating magpa-check up. Mas mabuti na kung makasiguro tayo. Baka kasi makasama sa iyo yung stress at pagod na ginagawa natin kaya kailangan na nating malaman habang maaga pa. Okay, pwede naman bukas. Pero paano yung lakad natin? Pwede naman nating ipagpaliban muna yun. Paano kung totoong buntis nga ako? At kagaya ng dati, maselan uli. Kung magiging maselan ulit yung pagbubuntis mo, kakailanganin mo na muna magpahinga. Hindi ka na pwedeng bumiyahe-biyahe. Si nanay, paano? Ako na munang bahala maghanap sa kanya kung sakali. Huwag mo na masyadong isipin yun. Okay? Hindi naman yun magiging problema sa atin eh. Kaya sige na, magpahinga ka na muna. Papadudot na kumpirma namin na buntis nga ako noong panahong yon. At kagaya ng naging pagbubuntis ko, sa dalawa naming anak ay maselan din yon, sabi ng OB ko. Marami na namang ipinagbabawal sa akin at isa na roon ang ma-stress. Kaya naman hindi na ako nakasama sa asawa ko noong ipinagpatuloy niya ang paghahanap namin kay nanay. Gumuhong muli yung pag-asang meron ako noon. May mga gabing umiiyak na lamang ako dahil wala naman akong magawa sa sitwasyon ko. Kailangan kong sundin ang payo ng doktor para sa kabubuti namin ang magiging bunso namin ni Ronel. Lumipas nga ang mga araw at linggo hanggang sa mapuntahan na lahat ni Ronel, yung mga tumawag sa number ko. Pero hindi pa rin niya nakita si nanay. May mga araw na inaaway ko na si Ronel at sinasabihan ko pa siya na sana pinayagan na lang niya akong gumamit ng contraceptives para hindi muna kami nakabuo dahil kailangan ko munang mahanap ang nanay ko. Pakiramdam ko kasi noon ay hindi ako mabubuo hanggat wala ang taong dahilan kung bakit ako nabuhay at lumaki ng maayos. Pero sa huli, napagtanto ko rin na wala akong dapat nasisihin. Tinatagan ko na lamang ang loob ko para mas lumakas ang paniniwalang darating din ang araw na magkikita rin kami ni Nanay Papadudot. Dahil masela ng pagbubuntis ko, pansamantala munang natigil ang paghahanap namin kay nanay. Sinunod ko na lamang lahat ng payo ng doktor para hindi na madagdagan pa ang problema namin. Sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang pagbubuntis ko at gustuhin man namin na ituloy-tuloy ang paghahanap kay nanay ay hindi na namin nagawa dahil nagipit na rin kami sa pera. Pinaglaanan ni Ronel ng pera ang panganganak ko, lalo na't kinakailangan pa akong i-CS noon. Hindi biro ang naging gastos namin bago ako makapanganak. Dagdag pa na nag-aaral na sa elementarya yung dalawang anak namin. Papadudot, sunod-sunod pa ang naging problema namin dahil nagkasakit yung panganay ko. Matagal-tagal din itong na-confine sa ospital. Yung pangalawa naman naming anak nagka-dengue. Dahil hindi pa ako makapagtrabaho noon ay wala akong magawa para makatulong kay Ronel. Naubos ang savings namin at umabot na kami sa puntong kinailangan pa naming mangutang. Nang makapanganak ako, sinabi ko kay Ronel na gusto ko nang makabalik agad sa trabaho ko para makatulong sa kanya. Hindi siya pumayag noon dahil kaya pa naman daw niyang magtrabaho para sa amin. Gagawa na lang daw siya ng paraan para magkaroon ng mga racket para sa dagdag kita. Pero naaawa na rin ako noon sa asawa ko na halos wala ng pahinga. Kaya kahit tutol siya, ay tinuloy ko pa rin ang planong bumalik na sa pagtatrabaho.
Han, ano to? Bakit nag-aasikaso ka ng requirements? Maghahanap ka ng trabaho? Han, huwag ka namang magalit agad. Gusto ko lang talagang makatulong sa'yo. Hayaan mo na ako, please. Paano yung bunso natin? Sino mag-aalaga sa kanya? Tsaka alam mo naman nagbe-breastfeed ka, di ba? Paano mo gagawin yun kung magtatrabaho ka uli? Pasensya ka na kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Pero naisip ko kasing paalagaan na lang muna yung bunso natin. Ano, kukuha tayo ng taga-alaga? Eh di gastos din yun. Han, mag-isip ka naman ng maayos. Nag-iisip naman ako ng maayos Ang ibig ko lang naman kasing sabihin, kukuha tayo ng taga-alaga ni Bunso para makakilos ako. Kakayanin ko pa namang i-cover ng sweldo ko yung bayad sa taga-alaga kung sakali. Masyado pang bata yung anak natin para paalagaan sa ibang tao. Hindi ba pwedeng tsaka ka nalang bumalik sa pagtatrabaho kapag malaki-laki na siya? Han naman, habang hinihintay natin siyang lumaki, lumalaki rin yung gastos natin. Alam ko naman na masipag ka at madiskarte. Alam ko rin na kaya mong gawan ng paraan lahat. Pero nag-aalala rin ako sa'yo. Ayokong abusuhin mo yung katawan mo sa kakatrabaho kung pwede naman kitang tulungan. Hindi ako mapapakali rito kung nakikita kitang nahihirapan samantalang may pwede rin naman akong gawin. Ay, pag-isipan mo muna ng mabuti ang desisyon mo. Kung ako yung inaalala mo, kayang-kaya ko pa. May inaalok na racket sa akin yung katrabaho ko. Pag-uusapan namin bukas para may dagdag income ako. Yung isa ko namang katrabaho, nagbukas ng tindahan niya. Kung gusto ko raw, pwede niya akong kuning kasosyo ron. Ang daming paraan para hindi ka muna magtrabaho. Naiintindihan ko naman yung gusto mong mangyari. Pero hindi ko lang kasi kayang hayaan na mag-isa ka lang magtataguyod sa pamilyang to. Dapat pareho tayo. Isa pa, kakailanganin ko rin ng pera para makaipon uli ng budget sa paghahanap kay nanay. Nanay? Nanay na naman? Anong nanay na naman? Nanay ko yun. Nanay ko na nawawala at hindi ko pa rin alam kung buhay pa siya ngayon. Sa tono mo, parang ayaw mo nang hanapin ko yung nanay ko Samantalang noon ikaw pa yung nagtutulak sa akin na wag mo nang sumuko. Sorry Han, pasensya ka na. Naisip ko lang kasi na baka pwedeng tsaka na natin ituloy yung paghahanap sa kanya kapag nakaluwag-luwag na tayo. Kaya nga gusto kong magtrabaho, di ba? Para mas mabilis tayong makaluwag-luwag sa mga gastusin. Pero ikaw naman tong may ayaw. Baka naman pwedeng yung anak muna natin yung isipin natin ngayon. Kasi kung buhay pa yung nanay mo, hindi ba dapat matagal na natin siyang nahanap? 15 years na yung lumipas, baka nakakalimutan mo. So anong gusto mong sabihin? Nakalimutan ko na lang yung nanay ko? Buhay pa siya! Nararamdaman kong buhay pa siya kaya hindi pa ako susuko! Hindi nga niya ako sinukuan noon kahit na mag-isa lang niya akong tinaguyod Tapos ngayon, susukuan ko yung paghahanap sa kanya? Sigurado akong hinahanap rin ako ng nanay ko at gustong-gusto niya akong makita. Hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit sa parte niya kung pinabayaan ko na lang siya? Han, sorry. Sorry talaga. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Saka na tayo mag-usap kapag maayos ka na mag-isip. Papadudot ilang araw kong hindi kinausap noon si Ronel dahil hindi ko talaga nagustuhan ang mga sinabi niya. Kahit ano po kasing mangyari at kahit minsan ay pinanghihinaan na rin ako ng loob. Ni minsan ay hindi pumasok sa isipan ko na sukuan na ang paghahanap sa nanay ko. Kaya naman kahit na tinutulan niya ako sa plano kong magtrabaho ay tinuloy ko pa rin yon. Naghanap ako ng pwedeng mag-alaga sa baby namin pero nag-offer si Nanay Chayo. Siya na lang daw ang mag-aalaga dahil komportable na sa kanya ang anak namin. Hindi na ako nagdalawang isip noon dahil alam ko naman na maingat siya at may malasakit talaga sa mga anak namin noon pa man. Noong nakaisang buwan na sa pag-aalaga si Nanay Chayo, nagulat po ako noong hindi niya tinanggap ang pasweldo ko sa kanya. Sabi niya, ayos na raw yung pinagmemeryenda namin siya dahil mas gusto raw niyang mag-alaga ng anak namin kaysa tumambay lang sa bahay niya. Na-touch po ako noon ng sobra
dahil kitang-kita ko kung paano niya itrato na parang tunay niyang mga apo ang mga anak namin ni Ronel. Lalo na yung bunso namin na wala pang 1 taon. Papadudot kalaunan ay nagkaayos na rin naman kami ni Ronel. Matapos yon, tuwing weekend ay tinutuloy na namin ang paghahanap kay nanay. Habang nasa biyahe kami noon para puntahan yung tumawag sa akin, may isa pang tumawag na taga-kabilang bayan lang at sinabing nakita niya raw ang nanay ko. Hindi ko may paliwanag ang kabang nararamdaman ko noon. Parang bigla na naman akong nabuhayan. Pero sa pagkakataong yon ay mas malakas ang kutob ko na si nanay na yung makikita ko. Han, wag na muna kaya tayong tumuloy dun sa pupuntahan natin. Ha? Akala ko ba gusto mo na mahanap nanay mo? Yung tumawag sa akin, sabi niya nakita niya si nanay. Malapit lang dito, sa kabilang bayan lang. Isang barangay na lang dadaanan natin, nandun na tayo. Alam mo, Han, iba yung pakiramdam ko ngayon eh. Malakas ang kutob ko na si nanay na yung nakita nung tumawag sa akin. Kaya please, puntahan na natin. Okay, sige. Kung sakali man na niloloko ka lang nun, konting oras lang naman tayo maaabala. Sigurado kung hindi siya kagaya ng ibang nagtitrip lang. Nakuha niya lahat ng description ni nanay. Tsaka may tinext ako sa kanya para makasiguro kung si nanay nga yun. Anong sinabi mo sa kanya? Sabi ko, pakitingnan yung braso ng matandang kasama niya. May malaking balat kasi si nanay sa braso niya eh. Baka naman nag-imbento lang yung kausap mo na may nakita siya, kahit wala. Hindi ko sinabi na balat yung nasa kaliwang braso ni nanay. Pinatingnan ko sa kanya yung kaliwang braso nung matandang kasama niya. Tapos tinanong ko siya kung ano yung nakita niya. Han, alam mo ba kung anong sinabi niya? May nakita raw siyang balat. Mukhang siya na nga yung nanay mo, Han. Buti na lang pala nasagot mo kaagad yung tawag. Kanina lang ba niya nakita? Oo, Han, kanina lang daw. Sana sinamahan mo na siya nung nakakita sa kanya. Baka kasi mawala na naman tapos mahirapan na tayo mahanap nanay mo. Sana nga hindi ganun yung mangyari. Pero alam mo, hindi ito yung unang beses na may tumawag sa atin na malapit lang dito. Pero ngayon ko lang naramdaman yung ganitong excitement. Taga saan ba yung tumawag sa'yo? Baka mamaya napadaan lang talaga yon. Hindi raw siya taga rito. Kung wala nga lang daw siyang importanteng lakad, sasamahan niya si nanay. Pero bago naman daw siya umalis, binili niya si nanay dun sa tindahan, kaya dun natin siya pupuntahan. Sinabi ba niya kung saang tindahan yon? Baka mahirapan tayong hanapin. Malapit lang daw sa simbahan yung tindahan. Nandun pa rin daw si nanay nung iniwan niya, kaya kailangan nating bilisan. Yun yung problema natin kasi eto, naipit na tayo sa traffic. Kung pwede ko lang talagang liparin papunta ron, makakanina ko pa nalaman kung si nanay nga yun. Ay, sana makaalis tayo agad dito. Pero mukhang may aksidente. Ay, tumatawag si Nanay Chayo. Sagutin mo na. Hello, Nay? Napatawag po kayo. Rosalie, pasensya ka na kung naabala ko kayo sa biyahe. Si baby kasi ayaw tumigil sa kakaiyak. Tapos naramdaman ko na lang na ang init-init pala niya. Ang taas ng lagnat ng bata. Ano po? Naku, Han, ang taas daw ng lagnat ni baby. Nay, pasuyo lang po muna. Matatagalan pa po kasi kami dito bago makarating dyan. Kung pwede po, dalhin nyo na siya sa ospital. Susunod na lang po kami. O sige, ingat kayo. Han, ako na lang babalik. Tumuloy ka na muna doon sa may simbahan. Pero si baby... Nandun na si Nanay Chayo tapos pagbaba mo, didiretso na ako sa ospital. Kaya na namin yun. Pero ikaw, hindi pwedeng masayang yung pagkakataon na makita mo yung nanay mo. Papadudot ibinaba ako ni Ronel para bumalik siya sa amin at mapuntahan ang anak namin sa ospital. Ako naman ay nagpasyang mag-commute na lamang para makarating sa kabilang bayan. Sobrang lapit na po noon. Pero pagdating ko sa tindahang tinutukoy nung tumawag sa akin ay wala na po akong inabutan. Napaiyak na lamang po ako noon sa sobrang panghihinayang dahil nahuli ako ng dating. Tinawagan ko yung caller at sinabi kong hindi ko na inabutan doon yung matandang sinasabi nito. Pero sinabi nito maglakad-lakad ako dahil baka sakaling hindi pa nakakalayo yung matandang pinaghihinalaan nitong nanay ko.
Pero lumipas ang ilang minuto na wala pa ring nakikita at hindi ko na rin alam kung saan pa ako maghahanap. Uuwi na sana ako noon pero bago ako sumakay ng jeep papunta sa amin, dumaan muna ako sa may convenience store para bumili ng tubig. At nung papasok na po ako roon, Papa Dudut, ay hindi ko napansin yung matandang babae na lumapit sa akin. Gulong-gulo pa po yung buhok niya noon at marumi na rin ang damit. Pero kahit ganoon ang itsura niya nang makita ko siya, parang tumalon ang puso ko nang makilala ko siya, Papa Dudut. Wala pong duda, siya ang nanay ko. Papa Dudut, bumuhos ang luha ko nang makilala ko yung matandang lumapit sa akin habang papasok sa convenience store. Siya si nanay. At nakumpirma ko po yun nang makita ang birthmark niya sa braso at yung nunal niya sa likod ng tenga niya. Awang-awa po ako noon sa kanya dahil mukhang matagal na siyang palaboy-laboy sa kalsada. May pasa at mga galos din siya sa magkabilang braso. Bukod pa roon yung bukol niya sa noon na parang tinamaan ng bato. Ang masakit pa roon ay hindi na niya ako makilala dahil parang may problema na siya sa pag-iisip. Kinausap ko si nanay para sabihing isasama ko siya. Hindi naman po siya naging bayolente o nagpumiglas noong yakapin ko siya noong time na yon. Nagtataka lamang po siya kung bakit ko siya niyayakap. Binilhan ko na rin siya ng pagkain dahil sabi niya ay hindi pa raw siya kumakain. Noong pasakay na po kami ng jeep ay nagulat na lamang po ako nang lumapit sa akin yung isang babae na parang kaedad ko lang. Nagalit siya nung nakitang kasama ko si nanay. Sabi niya, nanay niya raw yon. Napaiyak na lang po ako habang nagpapaliwanag kasi sigurado po ako na nanay ko yung kasama ko. Ipinakita ko doon sa babae yung mga lumang picture ni nanay. Dalawa pa kami sa picture dahil graduation ko po yon nung elementary pa lamang ako. Sinabi ko rin yung mga palatandaan ko, kaya ako nasabing si nanay yon. Papa Dudut, doon na po sinabi ng babae na sila raw po pala yung kumupkop kay nanay noong nakita nilang palaboy-laboy sa kalsada. Pero bukod pa roon, may nalaman ako na dumurog sa puso ko. Kumusta si nanay? Eto, nakatulog na. Kanina, tanong pa siya ng tanong kung nasan siya. Ay, si Bunso pala, anong balita sa kanya? Okay na siya. Bumaba na yung lagnat kaya naiuwi ko na rin kanina. Binabantayan siya ni Nanay Chayo. Yung mga bata naman, tulog na nung iniwan ko sa bahay. Ano nga palang nangyari kanina? Sabi mo may babaeng umaangkin sa nanay mo? Pamilya niya raw yung kumupkup kay nanay sa loob ng mahigit 10 taon. Parang tunay na ina na nga raw yung turing nila kay nanay kaya sobrang napalapit na loob nila sa kanya. Pero grabe yung pinagdaanan niya bago pa man may kumupkup sa kanya, Han. Bakit? Ano bang nangyari? Hinala raw nila. Mga sindikato yung kumuha kay nanay. Puro galos at mga pasaraw si nanay nung makita nila. At ang malala pa, mukhang ginahasa rin siya. Bakit kailangan pagdaanan ni nanay lahat yun? Hindi ba nag-report sa mga pulis yung kumupkop sa kanya? Hindi na raw kasi babiyahe na sila nun papuntang Ilocos. Naawa naman sila na basta na lang nila iwan si nanay kaya sinama na lang nila. Nung unang araw na kasama nila si nanay, hindi pa raw siya makausap ng maayos. Matagal bago siya nakapagsalita at nakwento niya na may mga lalaking kumuha sa kanya nung araw na nawala siya. Awak-awa sila sa nanay ko nung araw na yun. Hindi ba nasabi ng nanay mo yung pangalan mo sa kanila? Wala raw sinasabi si nanay nun, kundi anak lang. Wala raw binabanggit na pangalan, kaya hindi nila alam kung paano ibabalik si nanay sa pamilya niya. Hindi rin siya marunong sumulat at bumasa. Pagbibilang lang yung kaya niyang gawin, kaya hindi rin niya maisip-isip yung buong pangalan ko. Tapos ayun,
Naisip nila na kupkupin na lang si nanay kasi wala na silang mga magulang. Mag-asawa yung kumupkup sa kanya at may mga kapatid na babae na nag-alaga kay nanay nung hindi pa maayos yung lagay niya. Pina-check up daw nila si nanay at pinagamot. Tapos, hindi na nila hinanap yung kamag-anak niya kasi mas gusto na raw nilang dun na si nanay sa kanila. Ano? Maling-mali naman yung ginawa nilang yun. Ang tagal mo naganap sa nanay mo. Ang tagal mong nangulila sa kanya. Humingi naman sila ng tawad sa hindi nila paghahanap ng kamag-anak ni nanay kahit nakabalik na sila dito. Nung 1 linggo pa lang siya sa kanila, napansin daw nila na parang wala sa katinuan si nanay. Bigla na lang daw nagsasalita na mag-isa tapos kung ano-ano yung ginagawa. Kaya ayun, kinailangan nilang bantayan ng maigi. Mabuti na lang mabait yung pamilyang nakasama niya at hindi siya sinaktan kahit na minsan. Pero nung bumalik na dito yung pamilyang kumupkup kay nanay, bigla na lang daw siyang nawala. Umalis daw sa bahay nila tapos hindi na nila nakita. Pareho na nga kaming naghahanap nung araw na yun kaya nagpang-abot din kami nung nagkita na kami ni nanay. Ibig sabihin, hindi talaga nakita ng mga tumawag sa'yo noon si nanay? Ganun na nga. Yung huling tumawag lang sa akin yung nagsasabi ng totoo. Ano yan? Bagong tsinelas. Dala to ni nanay nung nakita ko siya. Siguro kinuha niya lang sa tindahan kaya siguro siya may galos at pasa. Baka binugbog siya nung pinagkunan niya nito. Kahit hindi ako naaalala ng nanay ko. Alam niya na may anak siya. Naalala niya na kailangan ko ng bagong tsinelas. Alam ko para sa akin to kasi nung nawala siya, umalis siya para bilan ako ng bagong pares ng tsinelas. Sa kondisyon ni nanay, mukhang matatagalan pa siya rito. Ipapagamot ko siya. Gagawa ko ng paraan para makaipon ng pampagamot sa kanya. Han, tutulong ako. Ipapagamot natin ang nanay mo. Papadudot nung nakita ko yung tsinelas na dala ni nanay, naisip ko kaagad na para sa akin yon. Dahil alam ko kung gaano niya ako kagustong mabilhan ng bagong tsinelas nung huling birthday ko na kasama ko siya. Naging emosyonal ako noon habang nagbabantay sa kanya sa ospital dahil nakalimutan niya lang ang itsura ko. Pero hindi niya ako nakalimutan bilang anak niya. Papadudot dahil naapektuhan ang pag-iisip ni nanay sa mga pinagdaanan niya. Ginawa namin ni Ronel ang lahat para maipagamot siya. Ginamit namin ang savings namin at hindi ko naman iniwan si nanay sa buong proseso ng pagpapagaling niya. Natakot kasi ako na baka mawala siya ulit sa akin, kaya naman sinigurado kong palagi na akong nasa tabi niya ng panahong yon. Sa awa ng Diyos, unti-unti namang gumaling ang nanay ko. Nakilala na niya ako pero hindi siya makapaniwala na ako pala yung anak niya. Tumaba po kasi ako noon kaya malaki talaga ang ipinagbago ng itsura ko nung huling beses kaming nagkasama ni nanay. Pero nung ipinakita ko sa kanya yung graduation picture ko na kasama siya, iyak siya ng iyak at halos ayaw niya na akong bitawan, papadudot. Han, kumusta nga pala yung naging pag-uusap niyo nung kumupkup kay nanay? Okay naman. Nakausap ko yung mag-asawa. Binigay nila sa akin yung mga naiwang gamit ni nanay. Pinadala nila yung mga binili nilang gamit kay nanay para daw maalala pa rin sila. Totoo ba na mababait silang lahat? Tingin ko naman oo. Nakita ko pa rin yung mga gamot at vitamins na binili nila para kay nanay. At may sarili pa siyang kwarto. Okay naman pala sila eh. Mukhang tinadhana talaga na sa kanila mapunta yung nanay mo. Pero, hindi ka ba galit sa kanila, Han? Hindi naman, wala rin namang rason. Nanghihinayang lang ako sa panahong hindi kami nagkasama ni nanay.
Pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanila kasi hindi nila pinabayaan yung nanay ko kahit di nila kaano-ano. Dapat pala imbitahan natin sila minsan para makabanding nila si nanay kapag okay na siya. Naisip ko nga rin yan eh. Kaya sabi ko sa kanila, bisitahin nila si nanay minsan pag bakante sila. Para magkita-kita pa rin sila. Kapag nakauwi na si nanay, siguradong makakatsika niya si nanay Chayo. Bagay silang maging magkumare. Magkumaring taga-alaga ng mga apo. Buti na lang talaga may improvement yung kondisyon ni nanay, no? Oo nga eh. Kapag okay na si nanay, ipapasyal ko siya tsaka kakain kami sa mga hindi namin nagawang kainan nung nag-aaral pa ako. Kahit kasi sa fast food, hindi man lang kami makakain nun. Saktuhan lang lagi yung kinikita namin sa pagtitinda. Ngayon, kaya mo na siyang dalhin kahit sa mamahaling kainan, basta mapag-ipunan. Ang kaso, baka sabihin ni nanay na sana nagluto na lang kami. Baka nakakalimutan mo magaling siyang magluto. Oo nga pala. Nako, baka tumaba rin ako kapag si nanay na yung nagluluto sa bahay. Sure ako dyan. Ano palang plano mo ngayong kasama mo na si nanay? Gusto mo pa bang hanapin yung sindikato na kumuha sa kanya noon? Hindi na. Hindi naman sa ayaw kong bigyan ng hustisya yung nangyari sa kanya. Ayoko lang na balikan pa ni nanay yung madilim na pinagdaanan niya noon. Masaya na ako na nandito na siya at magkasama na uli kami. Tatabunan na lang namin ng masasayang alaala yung masasamang nangyari sa kanya. Sa bagay, naiintindihan kita dyan sa desisyon mo. Kung ako'y nasa kalagayan mo, yan din ang gagawin ko. Kaya kapag nakauwi na si nanay sa bahay, iparamdam natin sa kanya na may pamilya na siya. Pero may hihilingin lang sana ako sa iyo, Han. Sige lang, ano yun? Pwede bang iwasan nating magtanong sa kanya o magbanggit ng kahit anong may kinalaman sa pinagdaanan niya? Hindi mo yan magiging problema sa akin, Han. Gusto ko rin naman na tuluyan siyang gumaling at makaranas naman na maging masaya kasama tayo na pamilya niya. Ang swerte ko talaga sa'yo. Mas maswerte ako. Kasi mabuting tao yun na pangasawa ko. Kaya pasensya ka na talaga kung naisip ko noon na iisang tabi mo muna yung paghahanap sa nanay mo ha. Kung pinilit kita na ihinto yung paghahanap mo sa kanya, di sana ngayon hindi kayo magkasama. Kalimutan na natin yun. Mahalaga okay na tayo. Isa pa, nakabawi ka na. Bawing-bawi pa nga eh. Kasi hindi sana kami magkikita ni nanay kung hindi mo ako kinumbinsi na ikaw na lang yung susunod sa ospital para kay Bunso. Kaya salamat, Han. Hindi ko pagsisisihan na sa'yo ko nagpakasal. Papadudot ng tuluyan ng gumaling si nanay ay nakausap na rin namin siya ng matino. Naiuwi na namin siya sa bahay at nagulat po siya noong nalaman niya na marami na pala siyang apo. At gaya ng inaasahan ko ay nagkasundo nga sila ni Nanay Chayo. Hindi na po namin nalaman kung paano si nanay nakawala sa mga lalaking kumuha sa kanya dahil hindi na po namin siya tinanong. Hindi na po namin binuksan ang usapan tungkol sa madilim niyang pinagdaanan dahil iniwasan naming matrigger siya sa mga masasamang alaala. Sa ngayon, papadudot ay pareho na pong pumanaw ang nanay ko at si Nanay Chayo. Halos magkasunod lang po ang pagkamatay nila at dala po yon ang katandaan. Ngayong buwan po ang death anniversary ni nanay kaya naisip ko pong isulat ang kwento namin. Nakakalungkot man na hindi ko na nakakasama yung dalawa kong nanay, marami naman po yung masasayang alaala na iniwan nila sa akin noong nabubuhay pa sila. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng bumubuo sa Barangay LS. Huwag po sana kayong magsawa sa pagbabahagi ng mga inspiring na kwento sa mga tagapakinig ninyo tulad ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rose Lee. Isa sa mga kahinaan ng mga anak ang masaktan o mapahamak ang kanilang mga magulang. Sa laki ng sakripisyo nila at pagmamahal na ibinigay sa kanilang mga anak ay hindi ito matutumbasan ng kahit na anong halaga ng pera. Ang nais lang naman nila
ay maramdaman na sila rin ay pinapahalagahan. Kahit umabot na sila sa panahong wala na silang kayang ibigay, kundi pagmamahal bilang magulang. Malaking bagay na sa kanila yung maramdaman na may karamay sila hanggang sa kanilang pinakahuling sandali. At yan ang pinaramdam ng sender nating si Rose Lee sa kanyang inang matagal nang nawalay sa kanya. Kahit matagal silang hindi nagkasama, nagawa pa rin niyang punan ng masasayang alaala ang mga natitirang sandali ng kanyang ina habang sila pa ay magkasama. Kaya sana'y magsilbi itong aral sa iba, paglaanan sana natin ng mas mahabang oras ang ating mga magulang dahil hindi natin alam kung hanggang kailan pa natin sila makakasama. Oras lang ang makapagsasabi, pero habang hindi pa yon nangyayari, kayang-kaya pa nating bumawi at iparamdam yung pagmamahal na maglalagay naman ng ngiti sa kanilang mga labi. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Dear Papa Dudut, lahat po tayo ay naghahangad makakilala ng mga tao na magmamahal sa atin sa lahat ng pagkakataon. Minsan, hindi kasi natin yon natatagpuan sa sarili nating pamilya. Pero na-realize ko na meron din naman akong pagkukulang kaya tinuring nila akong black sheep at rebelde dahil ako mismo ang naglalayo ng loob ko sa mga taong mahal ko. Kaya nga napasulat ako ngayon sa inyong programang Barangay Love Stories upang humingi ng payo tungkol sa pinagdaraanan ko. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay hayaan niyo muna akong magpakilala sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Francis, 31 years old at taga Matandang Balara sa Quezon City. Lagi na talaga akong nakikinig ng programa ninyo sa radyo kaya naisipan kong magpadala ng sarili kong kwento. Magsisimula ang lahat noong 2024 kung kailan lumayas ako sa bahay namin sa Marikina dahil pakiramdam ko ay wala na akong puwang sa pamilya namin. Hindi naman sa pagiging madrama pero may favoritism kasi ang tatay namin at yon ay ang ate ko. Bale 5 kaming magkakapatid pero namatay na ang bunso. Pinanganak kami sa Isabela bago lumuwas sa Maynila ang mga magulang namin para ipagamot ang pangatlo kong kapatid na may sakit sa puso. Naiwan ako sa lola ko sa probinsya hanggang sa tumungtong ako sa ika-12 taong gulang. Hindi na umuwi sa Isabela ang mga magulang ko at nakipagsapalaran na sila sa Maynila kasama ang mga kapatid ko. Kinuha na lang nila ako noong namatay ang nanay namin taong 2006. At dahil hindi ako lumaki kasama ang aking mga kapatid, pakiramdam ko ay naiiba ako sa kanila. At yun ang rason kaya hindi kami madalas magkasundo, Papa Dudut. Dahil lang sa hindi kayo sama-samang lumaki? Rason na yon para hindi ka nila tratuhing kapatid? Kapatid naman trato nila sa akin, pero palagi pa rin kami nag-aaway. Akala ko normal lang yun kasi mga bata pa naman kami noon. Pero hanggang ngayon pala na tumanda na lang kami, hindi pa rin kami magkasundo. Grabe naman kasi yung ate mo kung umasta. Akala mo kung sinong reyna sa bahay niyo. Oo, tapos lagi rin siya kinakampihan ng tatay namin. Palibhasa, paborito siya. Yan yung mahirap yung may paborito ang mga magulang. Pero hindi ko naman masisisi si tatay kasi masipag naman si ate at madiskarte sa buhay. Ayoko lang yung palagi niya kaming kinukumpara sa isa't isa. Talaga? Ginagawa niya yun? Oo, madalas niyang sabihin bakit hindi ko raw tularan si ate na ganito ganyan para naman umasenso rin ako sa buhay. Hindi ko nga kayang ginagawa ni ate. Alangan naman pilitin ko sarili ko, hindi ba? Tama rin naman. Mahirap yung pinipilit mo sarili mo sa isang bagay na ayaw mo. Hindi lang sa ayaw pero hindi ko rin kasi kaya. Matalino kasi yung ate ko kaya siguro lumaki rin yung ulo. Wala namang tao na ipinanganak na bobo. Talaga?
Baka naman sinasabi mo lang yan para mapagana ng loob ko ha. Hindi Tsaka bakit ko naman sasabihin yun? Baka kasi naawa ka sa akin. Sa bagay, sa bahay namin laging sinasabi ni tatay na mahina raw ulo ko. Pulpol at walang alam. Na kahit sa edad kong to parang hindi pa raw ako nagmamature. Siyempre, kukumpara na naman niya ako kay ate o sa iba ko pang nakababatang kapatid. Ay, nakakasawa na. Una sa lahat, hindi ko sinabi yon kasi naaawa ko sa'yo. In fact, tingin ko nga sa'yo matalino Kasi alam na alam mo yung ginagawa mo rito sa kainang pinagtatrabahuhan mo. Yung totoo, pag nakikita kita, hindi ko mapigilang humanga sa'yo. Ha? Humanga ka sa akin? Oo! Simple lang naman ang ginagawa ko. Maglinis ng maruming mesa, maglampaso ng sahig, kumuha ng order ng mga tao at mag-serve. Yun lang naman trabaho ko rito. Oo, pero napaka-dedicated mo. Palagi kang nakangiti at hindi ka naiinis kahit maraming customer. Palabati ka rin at palabiro kaya nahahawa mo ng good vibes yung mga tao. Ganun ba? Salamat kasi napansin mo yan. Oo naman, kaya nga lagi na ako ritong kumakain para makita ka. Salamat. Walang anuman. Kaya kung ako sa'yo, wag mong isipin na bobo ka, pulpol o kung ano pang masakit na salita na sinasabi sa'yo ng tatay at ate mo kasi hindi ka ganun. Sabi ko nga, walang tao na pinanganak na bobo. Kung totoo yan, bakit nahihirapan akong gawin ng isang bagay na nagagawa ng maayos ni ate? Siyempre, dun siya magaling pero ikaw, magaling ka rin naman sa ibang mga bagay. Parang hindi naman may pagmamalaki yung mga bagay kung saan ako magaling. Bakit? Magaling bang maglinis ng bahay ate mo katulad mo? Hindi, ako tagalinis sa amin Oh, kita mo na? Diyan pa lang lamang ka na sa kanya. Basta hindi lahat ng bagay alam ng ate mo. May alam ka na hindi niya alam kaya puntos na yon para sa'yo. Kuha ko na. Kaya sinabi mo na walang tao na pinapanganak na bobo kasi lahat tayo may sari-sariling kakayahan na wala sa iba. Korek ka dyan. Salamat kasi medyo gumaan yung pakiramdam ko. Walang kaso yun, no? Tsaka hindi naman kita masisisi kung ganyan ang nararamdaman mo. Kasalanan din niya ng tatay niyo kasi may paborito siya sa mga anak niya. Mali yun. Dahil dapat pantay-pantay ang pagmamahal ng mga magulang natin sa atin. Kaya nga pero hayaan mo na. Kasi wala na naman ako sa poder nila. Kahit na malungkot mag-isa masarap din sa pakiramdam kasi hindi nakukurta isip ko. Hindi ko naririnig mga sermon ni tatay. Nakaka-relate ako dyan. Sabihin na lang natin na hindi ako paborito ng nanay ko. May paborito rin nanay mo? Oo, pero bunso naman namin. Special child kasi, pero sama naman ang ugali. Lagi kong nang sinasabihan na kulang-kulang siya Uy, sobra naman yun. Masyado kasing pabebe, nakakapikon. Kaya parang iwas-warla kami ng nanay ko, ako na nag-adjust. Umalis ako sa amin. Siguro mga 26 years old ako nun. Ayun, masaya naman. Tulad mo, naging panatag ang kalooban ko ng husto. Papadudot, regular customer namin si Shirley. Kung i-describe ko siya ay masasabi kong may katabaan siya pero maganda naman at makinis ang balat. Sabi ng iba kong katrabaho ay matagal na raw siyang kumakain sa kainang pinapasukan ko pero lalong dumalas daw noong dumating ako. Ewan. Sa isip-isip ko baka gusto niya ako o ano. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero may itsura naman kasi ako. Maala Miguel Tan Felix ang datingan ko. Kaya naman nakailang girlfriend na rin ako pero lahat ay walang nagtatagal. Siguro'y malas lang talaga ako sa pag-ibig pero hindi ko naman yon masyadong dinadamdam. Para sa akin, tuloy ang ikot ng mundo, may karelasyon man o wala. Nagpatuloy ang pagiging malapit namin ni Shirley sa isa't isa hanggang sa umamin siyang nagugustuhan na nga niya ako. Siyempre pakiramdam ko, ako na yung pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Kinilig ako pero hindi ko pinahalata, Papa Dudut. Kung tatanungin ninyo ako hindi rin naman mahirap magustuhan si Shirley kasi mabait siya. Malalahanin at malumanay magsalita. Mas matanda lang siya sa akin ng 2 taon at may 3 taong gulang na anak na sa ex-partner niya pero wala namang kaso yon. Aaminin ko na nung nakilala ko siya ay hindi lang ako nagkaroon ng kaibigan kundi nagkaroon din ako ng kakampi. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya at naging kami, Papa Dudut. Tapos ewan ko ba.
Kung ano ang sumapi sa akin kasi pinakilala ko siya sa tatay at mga kapatid ko 2 buwan matapos kong lumayas sa bahay namin. Bagay na sana ay hindi ko na lang pala ginawa dahil sa naging resulta, papadudot. O mahal, ito na yung order nating cheeseburger sa spaghetti. Salamat, mahal. Sakto, nagkikrave ako dyan. Dito ako sa tapat mo uupo para magkaharap tayo. Yan, grabe. Nakaupo na rin. Nangawit binti ko doon sa pila. Tagal umusad eh. Ewan ko ba kung bakit parang naging mabagal ang service nila rito. Kaya nga fast food tapos napakabagal naman. Kulang yata sila sa tao kaya ganun. Sana mag-improve na sila kasi 2024 na. Kung hindi sila magbabago, mapag-iiwanan sila. Alam mo kung ano ang nag-i-improve sa kanila? Ano? Yung presyo ng produkto nila. Ay, sinabi mo pa. Habang tumatagal, mas nagmamahal tapos kumakaunti naman yung serving. Nakakaewan. Buti pa, wag na natin problemahin yun. Kain na lang tayo. Gutom na ako eh. Mabuti pa nga. Kanina ko pag gustong kainin tong burger eh. Tara, kain na tayo. Sige lang. Grabe, amoy pa lang. Nakakasatisfy na. Oo nga. Nagustuhan ko rin tong spaghetti nila. Nung nakaraang araw kasi, ang tabang na hindi ko maintindihan. Talaga? Baka malas ka lang. Baka nga. Maiba tayo, mahal. Grabe tumingin na ate mo sa akin kanina nung sinama mo ko sa bahay niyo. Parang hinusgahan na niya ang buong pagkatao ko nung pinakilala mo kong jowa. Nakakaloka. Ah, yun ba? Pasensya ka na sa ate ko. Kilala kasi yun sa amin na laging matalim kung tumingin. Pero napansin ko nga na grabe siya makatingin nung sinabi ko may anak ka na. Alam ko iniisip nun. Napakawala akong babae. Na malandi ako Huwag kasi... mo sabihin yan dahil hindi totoo yan. Hindi ka pakawalang babae o malandi. Hindi mo naman kasalanan na hindi kayo naging maayos tong tatay ng anak mo eh. Saka mabuti nga hindi mo pinabayaan yung anak mo. Kumpara naman sa iba dyan na iniiwan na lang sa mga magulang at pinapaalaga yung anak nila para makapagbuhay dalaga sila. Hindi ko gagawin sa anak ko yun. Bukod sa hindi rin naman kami magkasundo ng nanay ko. Sa bagay, Pero yan nga, napatunayan ko na mukhang hindi rin kami magkakasundo ng ate mo. kaya nga, mali rin yata yung desisyon ko na isama ka sa bahay para ipakilala sa kanila. Kasi nahusgahan ka patuloy ng wala sa oras. Masyado lang talagang judgmental ang ate mo. Di ba sabi mo may ugali talaga yun? Oo, kaya nga hindi kami magkasundo eh. Masyado kasing mataas tingin nun sa sarili niya. Nakakalungkot lang kasi gusto lang naman kita mapakilala sa kanila. Gets ko naman pero siguro ayos na yung isang beses na dinala mo ko sa inyo. Ayoko kasi nung nakikipagplastikan ako sa tao kaya mas mabuti nang hindi na lang ulit kami magkita-kita. Saka dapat masanay na ako sa pamilya ko. Ako nga, hinusgahan nila. Ibang tao pa kaya. Sila na ang may problema, labas ka na dun. Alam mo, feeling ko inggit sila sa'yo, lalo na yung ate mo. Talaga? Bakit naman? Kasi sabi mo nga hanggang ngayon, responsibilidad niya pa rin yung tatay niyo tsaka pamilya niyo. Eh ikaw, sa'yo lang ang sweldo mo tapos malaya ka pang nagagawa yung gusto mo. Akin nga lang yung sweldo ko pero lagi pa rin ako nasasaid. Lalo na pagbayar ng nirerentahan kong kwarto. Hindi na nga kagandahan, mahal pa ang upa. Wala na talagang mura sa mundo. Ikaw na lang yung mapapamura eh. What if tumira ka na lang kasama namin ng anak ko? Ha? Para magsama na tayo. Tapos makakatipid ka pa sa upa kasi share na tayo sa bahay. Sige na, pumayag ka na. Uso na rin naman yung nagli-live-in ngayon tsaka para lagi tayong magkasama. Siguro, sabik na sabik ka sa akin lagi no. Paano mo nalaman? Siyempre, ikaw unang umamin na gusto mo na ako tapos ngayon niyayaya mo na ako makipag-live-in sa'yo. Magpapabebe pa ba ako sa edad kong to? Tsaka, akala ko halata mo na na-crush kita eh. Kaya nga lagi akong kumakain doon sa pinagtatrabahuhan mong kainan para makita kita eh. Sa totoo lang, matagal ko naman ang napunan na kursunada mo ako. Ayoko lang pangunahan ka. Baka kasi isipin mo masyado akong filingero. Ewan ko sa'yo, pero sige na. Pumayag ka nang tumira sa inuupahan ko para lagi na tayong makapag-ano. Anong ano? Alam mo na yun. Papadudot
kinausap ako ng ate ko noon na hindi raw niya gusto si Shirley para sa akin. Noong tanungin ko kung bakit ay hindi naman siya nakaime kaya inisip ko na lamang na baka naiinggit lang siya sa akin dahil wala pa siyang jowa. Samantalang ako ay in a relationship na. Tama. Ganon nga ang dahilan kaya hindi rin niya masyadong wini-welcome sa bahay namin ang girlfriend ko. Kaya hindi niyo ako masisisi kung sumama ang loob ko sa kanya. Maayos naman ang trato ng iba kong mga kapatid kay Shirley pero mahalata na hindi sila ganon kasaya. Pati na rin ang tatay namin matapos nga nilang malaman na mas matanda sa akin si Shirley at may anak na. Kaya nga noong sinabi ng jowa ko na mag-live-in na kami ay kinabahan talaga ako noong una, Papa Dudut. Hindi dahil takot akong makisama sa kanya at sa anak niya kundi dahil na-excite ako. Ilang buwan na rin naman akong mag-isa sa maliit na kwarto na nirerentahan ko. At aminado ako na malungkot kaya nga mas gusto ko na lang noong pumasok sa trabaho. Pero dahil makikisama na ako kay Shirley at sa anak niya ay hindi ko mapigilang mabuhayan ang loob. At maging masaya dahil sa wakas ay magkakaroon na ako ng instant na pamilya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagtatrabaho sa opisina si Shirley at kumikita naman ng disente. Nung hindi pa ako lumilipat sa apartment na nirerentahan niya ay kasama niya roon ang pinsan niyang babae na binabayaran niya para magbantay at mag-alaga sa anak niya. Pero nagpaalam na ito sa kanya na uuwi na sa kanila sa Baguio para mag-aral kaya namroblema si Shirley kung sino ang magbabantay sa kanyang anak. At dahil magkasama na nga kami sa bahay ay nagkasundo kami na ako na ang tatayong tatay ng anak niya at mag-aalaga dito. Para magawa yon ay nag-resign ako sa pinagtatrabahuan ko nang magampanan ang tungkulin ko bilang tatay sa anak ni Shirley na itinuring ko na ring parang tunay na anak. Nagkasundo kami ng jowa ko na siya na ang bahala sa lahat ng mga gastusin namin basta alagaan at bantayan ko lang ang anak niya. At kahit na wala naman akong karanasan sa pag-aalaga ng bata ay pumayag pa rin ako sa gustong mangyari ng kinakasama ko. Kaso ang hirap palang mag-alaga ng bata. Hindi biro dahil mas nakakapagod pa yon kesa sa dati kong trabaho, Papa Dudut. Ay, sa wakas. Nakalapat na rin sa kutsyon ng likod ko. Grabe, ang sakit at nangaalay ako dun sa sinakyan kong motor pa uwi. Nagmotor ka? Hindi ka ba nakikinig? Kasasabi ko lang, di ba? Sorry na pero di ba usapan natin hindi ka na magmumotor kasi delikado? Oo, pero no choice ako kasi wala na akong masakyan kanina. Nagkataon kasi na may transport strike kaya kaunti lang bumiyahe. Kesa naman hindi ako makauwi. Di nag-book na lang ako ng motor. Bakit di na lang kotse binook mo? Ayoko kasi masyadong mahal tsaka nagtitipid ako ngayon. Ang taas ng bill natin sa kuryente. Ano bang ginagawa niyo rito ng anak ko? Ha? Nanonood ng TV. Maghapon? Oo, Huhulaan ko. Nakabukas pa ang aircon, no? oo eh. Init kasi lalo na pagtanghali. Di ba, usapan papatayin mo ang aircon pag araw? Di ba kasasabi ko lang na mainit pagtanghali? Gusto mo yata matuyuan ng pawis yung anak mo eh. Kahit umaga pa lang mainit na. Ano magagawa namin? Tapos sinabayan nyo pa ng maghapong panonood ng TV. Sa pagkakaalam ko hindi naman mahilig sa TV ang anak ko. Baka naman ikaw lang talaga ang nanonood Ano naman kung ako? Di nagkaalaman din. Yun lang naman yung libangan ko kasi kinukuha ng anak mo yung cellphone ko para manood ng kung ano-ano sa Facebook. Hinahayaan mo lang manood ng kung ano-ano sa Facebook yung anak ko? Aba, paano pag nakapanood yan ng bayolente tsaka nagmumura doon? Hindi na ako magugulat kung isang araw ay may natutunan ng kabulasto ganyan. Kasalanan mo yan, Sobra ka naman sa kasalanan ko kagad 3 taon pa lang naman yung anak mo. Hindi pa yan matututo. Sinasabi mo lang yan kasi wala kang alam sa mga bata. Anong walang alam? Baka nakakalimutan mo ako nagbabantay sa anak mo habang ikaw nado sa opisina. Hindi ko nakakalimutan yon pero wag mo naman basta bantayan lang. Alagaan mo rin.
Inaalagaan ko naman Pinaliliguan ko, pinapakain. Ano pa bang gusto mong gawin kong pag-aalaga? Basta ayusin mo. Huwag mong paggamitin ng cellphone palagi kasi baka maapektuhan yung mata. At saka ayoko masanay na lagi nagsiselfone yung anak ko. Kapag di ko pinagagamit ng cellphone, umiiyak tapos mahirap ang patahanin. Maaaburido lang ako kaya binibigay ko na lang yung gusto niya. Yun nga dapat hindi. Sige, sabihin mo kung ano dapat. Total, ikaw naman ang magaling sa atin. Anong ako magaling sa atin? Sinabi ko ba yon? Hindi, pero sa tono mo, yun yung pinapalabas mo. Saka di ba sabi mo na wala akong alam sa mga bata? Kahit na ako naman ang nagbabantay sa anak mo. Hilig mo pa sita yung diskarte ko. Akala mo yata madali mag-alaga ng bata. Hoy! Alam kong hindi madali mag-alaga ng bata kasi inaalagaan ko rin naman yung anak ko. Nung bagong panganak, oo. Pero ilang buwan lang yun dahil yung pisa mo na yung nag-aalaga sa anak mo hanggang bago ako dumating. So ano gusto mong palabasin? Na wala akong kwentang nanay kasi hindi ko inaalaga ng anak ko nung baby at hanggang ngayon? Hindi yan yung sinasabi ko. Saka makinig ka nga muna bago ka dumaldal dyan. Hirap sa'yo, masyado kang bungangera. Ako pa palang bungangere, ikaw nga napaka-reklamador mo. Hindi ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. Hindi pagsasabi yon kasi pinalalabas mo na masama akong nanay sa anak ko porke ikaw at pinsan ko yung halos nag-alaga sa kanya. Baka nakakalimutan mo mag-isa na lang ako sa buhay. Iniwan ako ng tatay ng anak ko kaya kailangan ko magtrabaho para matustusan yung pangangailangan ng anak ko. Alam ko naman yun, mahal. Ano nga ako tawagin, mahal? Nakakalibad pa rin ako sa'yo. Alam daw pero kung ano-anong sinasabi dyan. Sana nananahimik ka na lang, hindi yung nagsasalita ka pa. Wala namang masama sa sinabi ko Maraming masama sa sinabi mo. Reklamador ka pa sa ating dalawa ako nagtatrabaho. Nakakapagod din yung ginagawa ko. Kung pagod ka, mas pagod ako, lintik ka. Buti pa mo na akong kausapin. Matutulog na ako. Maaga pa ako bukas. Papadudot, aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi ni Shirley sa akin. Pakiramdam ko kasi ay binabaliwala niya yung nararamdaman ko porket siya ang nagtatrabaho sa labas at kumikita ng pera para sa amin, imbes na ako. Naisip ko rin na kahit malayo na ako sa pamilyang hindi naman ako mahal, lumiit naman ang mundo ko dahil umiikot lamang yon sa 4 na sulok ng apartment namin ni Shirley kasama ang anak niya. Habang tumatagal, unti-unti na akong nakakaramdam ng pagtatampo, pagkainip at pagkaburyong sa ginagawa ko. Dati-rati masaya naman ako kasi nababantayan ko ng maayos ang anak niya pero bakit parang may kulang? Doon ko na nga na-realize na ako ang lalaki at ako ang dapat na magtrabaho sa labas para buhayin ang pamilya ko. Kaso baliktad. Dahil si Shirley ang nagtatrabaho sa aming dalawa at ako ang naiiwan sa bahay para mag-alaga ng kanyang anak. Kaya nga nang sumunod na araw ay kinausap ko na ang kinakasama ko at muling nagsabi ng nararamdaman ko sa kanya, Papa Dudut. Anong sinabi mo? Sabi ko, gusto ko na ulit maghanap ng trabaho. Bakit mo gagawin yun? Siyempre, ako ang lalaki sa ating dalawa. Kaya dapat ako rin nagtatrabaho. Paano yung anak ko? Sino magbabantay sa kanya pag nagtrabaho ka? Siguro, ipaalaga mo na lang sa iba. Anong ipapaalaga sa iba? Ulo ka ba? Bakit ka ba sumisigaw? Nag-uusap lang naman tayo Paano hindi ako mapapasigaw? Puro katangahan yung pinagsasasabi mo. Sobra ka naman. Totoo naman Tsaka, kagagaling ko pa lang sa trabaho at pagod na pagod ako sa biyahe para lang sa kaalaman mo, no? Lakas pa ng ulan sa labas, hindi mo man lang ako sinalubong? Sinabi ko na sa'yong nasira yung payong ko. Wala ka man lang ginawa. Nagpapatulog kaya ako ng anak mo. Ewan ko sa'yo, puro ka dahilan. Hindi ako nagdadahilan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tiwag! Bahala ka sa buhay mo. Basta gusto ko na magtrabaho. Kung ayaw mo ipaalaga sa iba yung anak mo, doon na lang sa nanay mo. Lintik talaga yung utak na yan. Parang kinakalawang na. O ngayon, gumaganyan ka. Di ba ikaw may sabi na walang taong pinanganak na bobo? Wala nga, pero ikaw lalo mong binobobohan Bakit? Ano bang mali sa sinabi ko? Ayaw mo ipaalaga sa iba di sa nanay mo na lang. Alam mo namang hindi kami magkasundo ng nanay ko, di ba? Mamaya kung ano pang gawin nun sa anak ko, nako, talaga magkakagulo kami. Grabe, kahit sarili niyang apo, gagawin niya na masama. Oo, kasi ako ng anak niya
niya hindi niya gusto dahil mas mahal niya yung abnoy kong kapatid. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pagsasabi na ipaalaga sa iba o sa nanay ko yung anak ko. Tsaka bakit mo naiisip na gusto mo na magtrabaho? Ha? Ang babaw naman ng rason mo porke ikaw ang lalaki. 2024 na, hindi na uso yun. Gusto ko lang din tumulong sa'yo. Saka para may sarili din akong pera. Hindi mo naman ako sinusweldohan sa pag-aalaga ko sa anak mo, hindi ba? At bakit kita suswelduhan? Eh kinakasama kita, di ba? Tsaka pumayag ka sa setup natin na alis ka sa trabaho mo para maalagaan yung anak ko. Eh hindi mo naman sinabi na gusto mo pala ng sweldo? Lintik ka? Hindi ka ba nakikinig? Wala akong sariling pera. Hindi mo naman kailangan ng sariling pera. Ako naman ang taya sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Baka nakakalimutan mong ako nagbabayad ng renta natin. Tubig, kuryente, at ako rin ang bumibili ng pagkain natin dito, tsaka supplies ng anak ko. Yung pag-aalaga na nga lang sa anak ko yung ambag mo, tapos ayaw mo pang gawin? Hindi naman sa ayaw kong gawin pero... Pero ano? Siguro may babae ka, no? Ano ba pinagsasabi mo? Kasi kung wala, ba't bigla na lang gusto mo magtrabaho para magkaroon ka ng sariling pera? Binibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo. Ultimo brief mo, akong bumibili. Kaya bakit naisip mo yan? Ha? Wala akong ibang babae ha. Gusto ko lang naman makatulong sa'yo tapos minamasama mo na kaagad dyan. Di ba lagi kang nagre-reklamo kung bakit mataas ang kuryente? Tapos nung nakaraan nagalit ka kasi sumobra sa normal nating bill yung tubig. Oo, kasi hinayaan mo nakabukas yung gripo ng ilang oras dahil kamo. Nakatulog ka kasabay ng anak ko habang naka-on ng TV. Sige nga, sinong hindi magagalit doon? Kulang na lang sumabog ako sa asar sa'yo. Masyado kang pabaya at hindi ka rin marunong magtipid. Marunong ako magtipid. Sa isang beses lang naman nangyari yun. Kahit na. Basta, hindi mo na kailangan magtrabaho sa labas kasi kaya naman tayong buhay ng sweldo ko. Dito ka na lang sa bahay para bantayan ang anak ko. Ayoko siya ipagkatiwala sa iba. Mas lalo na sa nanay ko, no? Pero Huwag ka na makipagtalo sa akin. Gawin mo na lang na maayos ang ambag mo. Patunayan mo rin yung sinasabi mo na wala kang ibang babae. sinabi ko na ngang wala. Papadudot pakiramdam ko ay inapakan ni Shirley ang pagkalalaki ko dahil sa mga sinabi niya sa akin sa pag-uusap naming yon. Hindi lang niya binaliwala ang nararamdaman ko, pinagsalitaan niya rin ako ng hindi maganda. Masakit at nakakainsulto. Kulang na lang ay manliit ako sa kinakatayuan ko ng sandaling yon dahil pinahiya niya ako. Tapos ini-insist pa niya na ayaw niya ako magtrabaho dahil nagkasundo na raw kami na ako ang tatao sa bahay para bantayan ang anak niya. Papadudot na tulog kaming magkatalikod sa isa't isa ni Shirley ng gabing yon. Masama ang loob ko sa kanya at ayokong makita ang pagmumukha niya. Naalala ko pa nga na nakakunot noo ang itsura ko habang nakapikit ang mga mata at hinahanap sa kawalan ang antok ko. Siguro ay madaling araw na ako noong nakatulog papadudot sa kakaisip ng kung ano-ano. Hindi ko mapigilang magtanim ng sama ng loob sa kinakasama ko dahil pakiwari ko ay naghahari-harian siya sa pamamahay namin. Samantalang ako ang lalaki sa aming dalawa. Bukod doon ay para niya akong tinanggalan ng boses at karapatan na magsalita para sabihin ang nararamdaman ko dahil mababaw lang naman daw yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay inuunawa ko na lamang ang sitwasyon namin ni Shirley. Baka kasi masyado lang talaga akong mareklamo at naninibago pa ako sa setup namin. Kaya kahit aburido na ako sa pagiging taong bahay at yaya sa anak niya ay itinikom ko na lamang ang bibig ko. Ginawa ko na lamang ang mayaambag ko sa relasyon namin dahil ginagawa rin naman ni Shirley ang parte niya. At yun nga ay ang magtrabaho sa labas at kumita ng pera. Aaminin ko na naging sunod-sunuran ako kay Shirley lalo na sa pangangailangan niya sa kama. Aktibo kasi kami at madalas na merong nangyayari sa amin kaya lang noong napadalas din ang away namin ay aaminin kong nawalan ako ng ganang makipagsiping sa kanya. Kahit na may pangangailangan ako ay humihindi talaga ako sa kanya bilang protesta. Kaya lang nagiging mitsa naman yon
ng mas marami pa at madalas na away namin. Pero may iba pang dahilan noong isang beses ay nag-away kami ng malala, Papa Dudut. Sino yung kausap mo sa cellphone mo, ha? Ha? Wait lang ha, tatawagan kita ulit. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Sino yung kausap mo? Katrabaho ko lang. Bakit ba? Katrabaho mong lalaki, tama ako, no? O ay ano namang problema dun? Hindi lang naman puro babae ang kaopisina ko ah. Pero bakit kailangan magkausap kayo noon hanggang umaga? Kagabi pa kayo magkausap noon, ah. Ano ba pinag-uusapan nyo? Aliw na aliw ka. Marami. Madalas tungkol sa trabaho. Wow, tungkol sa trabaho pala linggo ngayon. Eh ano naman kung linggo ngayon? Alam mo, hindi mo talaga maintindihan yung punto ko rito eh. Bobo ka ba? Ano sinabi mo? Sabi ko kung bobo ka kasi yung mga dahilan mo parang tanga. Ikaw yung parang tanga at bobo sa ating dalawa. Dinamay mo pa ako sa kabobohan mo. Akala mo yata pinanganak ako kahapon eh. Akala mo yata hindi ko nahahalata na nakikipaglandian ka doon sa katrabaho mo. Lakas ng loob mong pagbintangan ako may ibang babae. Pero ikaw pala may ibang lalaki. Ano? Sira ulo ka na talaga. Sira na ko sira pero masisisi mo ba ako? Hindi kita sinisisi kaya manahimik ka na lang pwede? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang malinis? Hindi ako perpekto pero malinis naman talaga ako dahil wala akong kinakalantaring ibang babae. Teka, ibig sabihin meron talaga kayong relasyon ng hudas na yon? Tumigil ka nga! May asawa na yung tao, wag kang ano? Uy, may asawa na pala eh. Bakit kung magtawagan kayo inaabot ang umaga? Ano kayo mga teenager? Hindi mo lang ako nirespeto. Magkasama tayo sa bahay tapos tinutuloy-tuloy mo yung pakikipaglandian mo? Ano ba ako rito? Statwa? Bakit hindi ba? Sasabi mo dyan? Masisisi mo ba ako kung nahumaling ako sa iba kahit nandiyan ka naman? Nandiyan ka nga pero daig mo pa yung estatwa at palamuti lang sa bahay natin. Eh, hindi mo ako malambing kapag pagod ako at galing sa trabaho. Wala kang kusa. Tapos lagi mo rin akong tinatanggihan sa kama, akala mo kung sino ka? Hindi pa rin dahilan yun para manlalaki ka na. Mahiya ka nga sa akin. Bakit ako mahihiya sa'yo? Eh ikaw nga hindi nahihiya sa akin. Yan na nga lang ambag mo tsaka pagbabantay sa anak ko tapos hindi mo pa magawa na maayos. Akala mo siguro magpapakta nga ako sa'yo, no? Ewan ko kung anong klaseng utak meron ka, ha? Bakit ganyan ka na lang mag-isip? Siyempre, iba ako sa mga babaeng kilala mo. Pero hindi rin naman ako ganun kabobo para makipagrelasyon sa lalaking pamilyado. Nagkataon lang talaga na nandyan siya para pasayahin ako sa kama kasi hindi mo naman magawa. Siraulo ka talaga. Siraulo na ako siraulo pero mas siraulo ka. Kung makapagsalita ka parang wala ka ng pakialam sa nararamdaman ko, ha? Lagi mo na lang ako minamaliit at binabaliwala. Akala ko pa naman kakampi kita. Pero pakiramdam ko wala na akong boses sa relasyong to. Kakampi mo naman talaga ako eh. Kaso bigla mo na lang akong kinontra. Hindi ka na lang makontento sa setup natin nung una. Gusto mo pa magtrabaho sa labas kesyo ikaw ang lalaki sa relasyon. Pwede ba? Nakakasuka na. Tsaka anong trabaho papasukin mo eh? Hindi ka nga nakatapos ng college. Sigurado ako nakukulangin lang sa atin yung magiging sweldo mo. Naisip mo ba talaga yon? Ha? O hindi? Feeling ko kasi hindi eh. Tapos ang lakas pa ng loob mo magmaktol? Bakit? Sino ka ba? Ibang klase ka. Nagbago ka na talaga. Hindi ako nagbago, no? Hindi ko lang hinayaan ang sarili ko na malugmok ng dahil sa'yo. Tsaka akala mo hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan? Yang bigla mo na lang naisip na magtrabaho tas magmaktol sa akin kaya hindi ka na nakikipagsiping? Ano na naman ba yun? Kasi naapakan ko na yung pagkalalaki mo. Buti alam mo. So sino sa atin mag-a-adjust? Ako ba ikaw yung na-offend? Mahiya ka nga. Alam mo, ang dapat mong gawin, ayusin mo yung sarili mo. Hindi yung para kang bata na nagmamaktol dyan. Hindi na ako nagtataka kung bakit hindi kayo magkasundo ng ate mo eh. Masyado kang sensitive at pa-baby. Papa Dudut, nagpatong-patong na yata ang tampo ko kay Shirley kaya sumabog na ako ng panahong yon. Hindi ko na rin napigilan ang selos ko lalo na at harap-harapan siyang may kinakausap na ibang lalaki. At mas nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa kanya nang idahilan niyang kasalanan ko naman. Kaya siya kumausap ng iba dahil nagkukulang na ako sa kanya. Ano bang tingin niya sa akin? Parausan lang niya. Sobrang nakakakulo ng dugo at umabot na lamang ako sa punto na gusto ko na siyang hiwalayan, Papa Dudut.
Tsumitsyempo lamang ako kasi na-realize kong wala pala akong pera sakaling umalis ako sa poder niya. Kaya nga inabot pa ako ng 1 buwan bago naging desidido na iwan siya. Pero hindi yun natuloy nang sinabi sa akin ni Shirley na buntis siya sa anak namin. Nang malaman ko yon ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Automatic na nawala ang inis at galit ko sa kinakasama ko. Nakaramdam ako ng matinding kasiyahan dahil magkakaanak na kami, kaso sa paglipas ng mga linggo ay naging masela ng pagbubuntis ni Shirley, kaya nag-decide kami na ako naman ang magtrabaho habang siya ay nasa bahay na lamang. Hindi na ako bumalik sa dati kong trabaho dahil hindi naman sila hiring at sa halip ay naghanap ako ng ibang mapapasukan kong trabaho kung saan ay kikita ako ng malaki-laki. Pero dahil high school graduate lamang ako ay medyo nahirapan ako, Papa Dudut. Kulang din ang skills ko kaya bumagsak ako sa pagko-construction worker, Papa Dudut. O ano yung dala mo? Pansit. Na naman? Nagsasawa na ako dyan eh. Tsaka ang tabang-tabang niyan. Wala pa akong makitang sahog. Ay, pasensya ka na pero yan lang kasi ang kaya kong bilhin. Anong yan lang? Di ba sweldo mo ngayon? O bakit pansit lang? Oo nga, pero nakala na yung pambayad sa kuryente at tubig natin. Isama mo pa yung renta natin sa apartment. Wala na nga natira sa akin pang allowance ko eh. Ako ba dapat mamroblema dyan? Ginusto mo namang magtrabaho sa labas? Diba? Matagal mo ng pangarap yan, yung makapag-provide sa amin ng anak natin. Tapos magre-reklamo ka? Hindi naman ako nagre-reklamo. Ang akin lang, kaunting unawa lang sana. Hirap na ako. Saka mababa lang yung pasahod ngayon sa construction. Sana maintindihan mo yun. Ang hirap lang kasing intindihin kung bakit sa dinami-rami ng matitinong lalaki na may pinag-aralan at magandang trabaho, sa'yo pa talaga ako bumagsak. O ngayon naman, kinukumpara mo na ako sa iba. Hindi ko lang mapigilan. Naaalibadbaran kasi ako sa'yo. Tsaka masisisi mo ba ako? Kung bakit kasi ganyan ka? Mahinang dumiskarte, kawalang gana. Bigla tuloy ako nag-alala para sa magiging future ng baby ko kung ganyan ka pa rin. Kahit naman ganito lang ako, masipag naman ako. At hindi ko naman kayo pababayaan. Kaya bakit ganyan ka magsalita sa akin? Hindi ka ba nakikinig? Siyempre, bilang nanay, hindi mo ako masisisi kung isipin ko ang kapakanan na magiging anak natin. Hindi ganun yun kasi kung talagang mahal mo ang anak natin, dapat sinusuportahan mo ang tatay niya para mas lalong gana sa pagtatrabaho. Kaso baliktad eh, kasi iniinsulto at minamalit mo pa ako lalo. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ano sasabihin ko sa'yo? Tanong lang to ah, huwag ka sana magagalit. Ano nga yon? Akin ba talaga yung batang dinadala mo o baka naman dun yan sa lalaking nakalandian mo? Baliw ka ba? Bakit mo naman naisip yan? Bakit hindi? Baka nakakalimutan mo nagloko ka bago ka nabuntis. Tapos sinabi mo na lang sa akin na akin yung bata na yan. Paano kung hindi naman pala sa akin yan, di ba? Baka nakakalimutan mo rin na active tayo noon bago ka nag-inarte at nagmaktol. Malamang ikaw ang tatay ng baby sa tiyan ko. Kung ako talaga ang tatay niyan, tratuhin mo ako ng maayos. Irespeto mo ako, yun lang. Paano kita irerespeto? Kulang ka nga sa diskarte. Patunayan mo muna sa amin ang magiging anak natin na karapat dapat ka nga maging tatay. Alam mo, naiinis na talaga ako sa'yo. Hindi ka lang sensitive at pa-baby, mahina rin ang loob mo. Akala mo yata mag-a-adjust sa'yo yung mundo dahil mahina ka, no? Na porke hindi ka nakatapos ng pag-aaral at yan lang ang kakayahan mo, okay na yan. Pero Jack ka nagkakamali. Yan din yung malaki nating pagkakaiba. Maling-mali lang siguro talaga na sa dami ng lalaki sa mundo, sa'yo pa ako nagkagusto. Sisi ako! Kung nagsisisi ka pala bakit hindi mo ako iniwalayan nung una pa lang? Ngayon lang naman ako nagsisi, no? Pero sana pala noon pa lang para hindi na tayo umabot sa ganito. Tapos sa buntis mo pa ako at kinailangan ko pang huminto sa trabaho. Pakiramdam ko ako na yung pinakamalas na babae sa buong mundo. Kasi nakilala ko yung katulad mo. Munti pa lalabas na lang kami ng anak ko. Ano? Saan kayo pupunta? Gabi na oh! O ano naman kung gabi na? May bukas pa naman kainan dyan sa malapit eh. Doon na lang kami kakain kasi napakatabang naman ng dala mong pansit. Ikaw na lang kumain yan. Tutal, mukhang sanay na sanay ka naman dyan.
Tingnan mo yung ugali mo. Hindi ka ba nag-iisip? Isasama mo sa labas yung anak mo ng ganitong oras? Saka saan ka kukuha ng pambili mo? Wag mo nang problemahin yon dahil may pera ako. Ikaw lang naman ang wala, kaya bahala ka dyan. Ayoko rin muna makita yung mukha mo. Tsaka dapat tulog ka na pagdating namin ha. Ayoko makipag-usap sa'yo. Ang pangit mo. Papadudot umalis si Shirley at ang anak niya para kumain ng walang lingon-lingon sa akin. Naiwan na lamang akong nanggagalaite sa kinakatayuan ko pero wala na rin akong nagawa pa. Pagkalis nila ay napaupo na lamang ako sa bangko at hindi ko na napigilang umiyak. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na aabot kami sa ganito ni Shirley. Akala ko pa naman ay perfect na yung relasyon namin at mahal niya ako. Pero maling-mali ako at sising-sisi sa mga naging desisyon ko sa buhay. Pakiramdam ko ay wala na akong kakampi sa buhay tapos nahihiya pa akong lumapit sa pamilya ko. Natatakot kasi ako na baka sabihin nila sa akin na mali ang babaeng napili ko. Pero ayoko rin namang iwanan si Shirley sakaling anak ko nga ang dinadala niya. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Gusto ko nang lumaya kay Shirley pero ayoko nang maging mag-isa pag ginawa ko yon. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin dahil kailangan ko yon. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. More power and God bless po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Lagi kayo number 1 sa puso ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Francis.